Ang asawa ko po ay namatay noong April 15, 2004. Apat na po ang anak namin. Ang pangarap po namin sa aming mga anak ay mapagtapos sila ng pag-aaral. Ako po ay nag-apply ng pagiging guro sa Rizal High School. Trabaho ko po nung panahon na yon, bukod sa pagtuturo, nag-tutor po ako, tsaka nagtitinda rin po ako ng mga t-shirt, tsaka kung ano-ano pang pwedeng itinda po para madagdagan ng income. Lalo po ako nagsikap na maging malusog, maging malakas para po wag ako magkasakit, kasi ako na lang ang magtataguyod sa kanila. Habang lumalaki po ang aming mga anak, lagi namin sinasabi na kayo ay magsikap para kayo ay magtagumpay, makapagtapos kayo. Nung bata pa po sila, naging sila, mang-aawit. Ako nga po yung naging pangulo ng Buklod at Ilaw ng Kaligtasan. Napakahalaga po na maisalin namin sa aking anak ang pananampalataya sa Diyos para maging maganda ang kanilang kinabukasan. Lumalim po ang aking pagsisikap na manalig sa kalooban ng Diyos. Siyempre po mananalangin tayo na malampasan yung pagsubok na ibinibigay sa iyo. Kasama po na aking mga anak ay sabay-sabay po kami na sumasamba, sabay-sabay din kami nananalangin. Panalangin po ang naging sandata ko kasi naniniwala po ako na walang ibang makakatulong sa akin kundi ang Ama, higit kanino man. Nagsikap po ako magtrabaho ng mabuti. Bukod sa akin, tinutulungan po ako ng aking nanay. Nagpo-provide din ng pangangailangan, tumutulong sa amin. Sa awa po ng Ama, nakaraos po na makapagtapos ang mga anak ko sa high school at meron pa po silang tinatanggap na karangalan. Lahat na aking mga anak, nag-aral po namin ng college. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na sa awa niya ay nakaraos kami na makapagpatapos po ng mga pag-aaral na aking mga anak mula po sa panganay hanggang sa bunso. Nagkanya-kanya na po sila ng pag-a-apply ng trabaho at sa awa naman ng Diyos ay nagkaroon sila ng trabahong matatag. Masayang-masaya po kami, siyempre, kasi nakaraos kami sa ganong sitwasyon na taguyod namin na mabigyan po ng magandang kinabukasan na aming mga anak sa tulong ng Ama. Yung bunso ko pong anak ay may asawa na siya. Nabalitaan ko na lang po na meron siyang sakit. Meron pong bukol na tumubo sa kanyang kilikili na lumalaki. Pina-opera po namin. Ngayon, nung inopera po, ang sabi ng doktor ay kumalat ang cancer cell. Kaya po, naging malignant na po ang kanyang cancer, stage 4. Kaya nagpa-confine siya sa isang ospital na mahal po, 3,000 a day. Pinagsikapan pa rin po namin na paggamot kahit mahal. Kaya ang ko po lagari ang trabaho ko, bukod po sa pagtuturo, may part-time din po ako sa aming City Hall. Tapos pupunta pa po ako sa college para mag-part-time. Kaya yung pong naiipon ko doon, kulang pa rin po. Yung nga po mga pagkakataon ngayon na tuwing sasamba't nananalangin, humihingi ka ng tulong eh. Siya na lang ang pag-asa mo eh. Sabi ko, kung pwedeng buhayin. Kasi bata pa po eh, may pangarap pa rin siya sa buhay niya. Tsaka ang anak niya maliit pa. Ever since po kasi, ang ko,
Thy will be done. Total submission. Kung anong gusto mo, yun ang mangyari sa buhay ko. Abot-abot po ang aking panalangin na pagkalooban ako ng pananampalataya, pag-asa, pagtitiwala, para po madampasan ko at maging malakas ang loob ko pag akong manghina. Noong pong Hulyo 6, 2011, namatay na po yung aking bunsong anak. Pinakamahirap sa akin kasi inalagaan ko yun eh. Ako nagpadaki. Tsaka ano po yun, yung po yung anak ko na nagsabi, nanay, paglaki ko, papayamanin kita. Kasi kita niya, hirap namin eh. Tsaka sabi niya, ako ang idol niyang babae. Kasi anong daw ang sipag-sipag ko, ang tali-talino ko. Kung lilimunin ko po yung mga pagsubok sa akin sa buhay, na ako po ay namatayan pa ng anak, so malungkot po. Pagsubok po sa aming pananampalataya at pananalig po sa Diyos, na kung ano ang kalooban ng Diyos, tanggapin mo na maluwag sa dibdib at meron naman magandang plano ang Diyos para sa iyo. Yung pangako ko po sa Diyos, yung mga ganong pagsubok na dumating sa buhay ko, lalo pa ako magsisikap na maglingkod sa Diyos. Kaya rin pong maligaya kami tinanggap na namatay siya sa kanyang tungkulin. Kasi nananalig po kami na pagdating ng araw, magkikita-kita, di ba? Meron siyang puwang sa pinangakong bayan. Kasi may tungkulin siya, masipag po yun. Sa kabuuan po, ang anak ko po ay mga may tungkulin. Mula po sa panganay ko, at saka dito po sa mga nandito sa Pilipinas, pati mga apo, mga aawit po. Sinikap ko po kahit na pumatanda na ako ay nagpaalam akong pwede ko maging mga aawit. Habang ako ay nag-iinsayo na patago sa anak ko, gusto ko silang biglan niya sorpresa na nanay o gano'n. Tapos nung nag-birthday yung isang anak ko, sabi ko sa punong mga aawit namin Pangulo, sabihin mo, mga aawit ako. So nag-announce siya in the party na ang nanay niyo ay magiging mga aawit. Tapos, nung manunumpa po kami, full support, buong pamilya nandoon sa kapilya. Yung pong, yung toga, naiyak ako kasi, binigyan nila ako ng toga. Sabi ko, naku, yung parang maganda. Sabi ko, maganda. Sabi ko, Ama, tutupad na ako. Pagpalain mo, sana tanggapin mo ko. Tapos pag-upo, sana po maawitan ka namin. Huwag kaming magkula, huwag kaming magkamali, mabigyan ka namin na kasiyahan. Sa kalagayan ko po, bilang isang retired teacher, ay masasabi ko pong okay lang po ang buhay namin. Kami po ay nakakaraos sa aming buhay. Nakapagpundar po ako ng bahay at lupa para sa aking mga anak. Meron din po akong sariling bahay ko at meron din po akong pinapaupahan pang isang unit. Buong puso po kami nagpapasalamat sa Ama na natupad po ang aming pangarap para sa aming mga anak. Hindi lang po sa buhay na ito, kundi pa rin mga may tungkulin po sa iglesia. Ano man po mangyari sa buhay namin, ano man pagsubok ang dumating sa buhay namin, patuloy po magiging masigla at tapat na mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Makapagbigay po ng kasiyahan sa Ama at maging karapat-dapat po sa bayang banal na pinangako na